Paano nabibigkas ng mga kamay ang di nasasabi ng mga labi? Yung sign language yung lingwahe ng pelikula. Magbibigay ng karakter mismo. Or mas maunawaan natin yung dalawang karakter, si Enchong and Erich, dahil sa sign language. Siya yung magtatawid dun sa audience para mas maintindihan nila yung mensahe ng story. Pinapakita yung characters na both pareho silang deaf. And syempre, ang mode of communication ng deaf is sign language. And para maging authentic yung pagiging deaf nila, kailangan gumamit sila ng sign language. So, yun. Tinurong mo namin sila ng basic. Tapos, yung sa script na nila mismo. And then, tinape kami. Binidyo kami para mapag-aralan ni Enchong sa ni Erich sa bahay. Tapos, after that, siguro, another day na lang, tapos yun na. Nag-aral po kami ng sign language dito ni Enchong. At first, parang medyo mahirap siya talaga kasi first time ko pong mag-aral ng gano'n. Pero sabi nga, pag nasanay ka naman na, parang wala naman na yun. Tapos yun po, challenging siya. Sa sign language, sabi ko nga dun sa mga kaibigan ko, parang I learned a new language. Although it's hard kasi kailangan mo talagang maging expressive din. It takes a lot of patience kasi talagang sabi ko nga nung una, nung aaralin ko yung sign language, sabi ko parang sayaw lang to, it just need a little of steps na ganito, ganyan. Pero hindi pala. Kasi kailangan mo yung emotions mo, kailangan mo yung kamay mo malinaw kasi baka mamaya isang mali lang, iba na yung ibig sabihin. So you have to be clear. Tinanggap nila yung project na to na kailangan talaga magsakripisyo para mabigyan ng justice yung anak. Hello. Thank you. Welcome. Sorry. I love you. This is a film of new beginnings, of friendship, and hard work. I'm just glad to be part of this kasi first of all, it's a festivity na parang ang daming piniling script out of like hundreds. Tapos ito yung mga napili nung Cinema One. And nakapartner ko pa ulit si Erich na natitest kung gaano namin i-handle yung character namin. Especially na nagtatrabaho kami with another show. Tapos kumbaga, it's a challenge for us na wag mag-mix. First time namin ni Enchong dito na magkaroon ng kissing scene. Comfortable na kami sa isa't isa. So wala na yung mga ilangan na parang kahit ano, okay lang. Kung may magsasabi pa sa akin na gumawa ka uli ng love story film, naisip ko sila pa rin. Kasi hindi kailangan pilit eh. Hindi pilit yung chemistry ng dalawa. Pagsamahin mo sila sa isang eksena, unang sequence pa lang namin, andun na kaagad, may spark na kaagad. Yes, it's my first time to work with Direk Richard. He's so cool talaga, napaka-friendly niya. Napaka-approachable niya talaga and he's very focused sa work niya and he knows what he's doing. Ayun, may mga natutunan ako from him. Ang hinahanap kasi ng director, hindi lang yung sanay umarte. Kailangan din ng matalinong artista na hindi niya lang gusto na maganda siya sa camera. Si Erich and si Enchong, nag-iisip sila. Pinag-aaralan nila pareho yung eksena bago sumalang sa camera. Ito sa sa set na to, para lang, parang barkada, ganyan. But of course, pag pag work talaga. Serious yun. Pag yung malaking budget show kasi, you're treated the same with the law. Yun nga lang, yung mga utilities, yung mga facilities, hindi ganun kasing dami. Which is also good kasi nga, mas madali mo makikilala yung mga tao around you. Mas madali mo silang matandaan, kumbaga. Masaya actually, I'm enjoying it. Masaya. Sobrang fun.